basically sa history kasi, 'di ba everything is backed up by something. Oo. So, kung babalikan mo yung sa history, so gold yung naging parang halimbawa meron kang pera ng US. Yung trust mo dun sa currency ng US naka-based dun Dahil sa sa gold gold. na hawak Oo, nila. hawak Na nila. parang ganun. Oo. Kasi nung after World War II, Mm-mm. 'di ba? Syempre US yung allied forces tas sila yung nanalo. And napag-desisyonan nung basically ng mundo Oo. na sige, parang US yung pinakamagandang country. Oo. Sila yung boss natin na parang nanalo sa war. Oo. Tas sila yung maraming gold reserves at that time. So ang gamitin nating reserve currency is yung sa US. I think Bretton Woods Conference ata yung something. Nung ano yun, 50s. Oo. Parang na-realize ng US Oo. na, teka, kung tayo yung world currency, tapos ginagamit ng buong mundo yung pera natin, ibig sabihin parang unlimited yung funds natin. Kasi magpiprint lang tayo ng pera, pwedeng yun na yung ibayad natin sa mga utang sa ibang bansa. So, yan. So, Pero yun din yung delikado naging- sila. Oo. Pero yun din yung nag-cause ng hyperinflation eh. No? Yun. Well, pero sa tingin mo ba doon, kunyari, dapat ba bumalik ulit tayo doon? Sa, Na dapat back ng gold reserves o ng kahit anumang may intrinsic value yung... well, para sa akin, kapag back ng certain something na parang tangible talaga na object, which is gold, and yung iba nga nagsasabi, doon na pumapasok yung Bitcoin. No? Pero sa gold muna tayo. So, sa gold, pag naka-back kasi ng gold currency or for any type of currency siguro yung currency mo pag back ng gold or kung anumang precious metal yan, parang mas nagiging sound siya, di ba? Kasi hindi ka pwedeng basta-basta lang mag-print kasi nga kailangan kahit papano link siya sa gold yung ano mo. So, kapag inalis mo yung parang gold Di wala na, back papel siya, na lang yun. papel na lang. Parang Papel na lang trust yun. mo na lang literal sa country na okay, may gold, may dollars ako dito, US dollars. May value to. Mag-hope ka na lang na hindi gumuho yung US kasi pag gumuho sila, wala nang kwenta rin yung hawak ng papel nila, di ba? So, doon pumapasok yung Bitcoin. Kasi nga, Bitcoin parang indestructible siya. Tapos, alam mong wala na talagang susobra pa sa 21 million Bitcoins. Unlike gold. Although, precious metal nga siya, parang finite resources ng yung gold. So, dadami pa siya ng dadami in a way. Pero hindi siya totally na may limit na ito lang talaga siya. Yung Bitcoin, sinasabi nila, pag nilink yun or eventually, pag yun na talaga yung naging pera, hindi mo na pwedeng mag-print more. So, mas better control for inflation daw. Oo. Pero ikaw, may Bitcoin ka ba? Meron, pero hindi ganun kalaki. Hindi ako totally invested noon . Noon. So hindi ko pa na-realize. Pero nung college narinig ko na yung Bitcoin. Yun na. Ano yung biggest what if? Kung naisip ko lang sana na okay, ito pala yung economy, fucked up pa lahat ng economy. Sana naglagay ako sa Bitcoin. Pero totoo lang, natatawa nga ako, may ginesta ko na isa diyan. May ginesta ko na isa. Tapos tinanong ko kung ano bang yung gusto niyang sabihin sa sarili niya, philosophical. Siyempre, palalim ako na kasi ang lalim ng mga pinag-usapan namin. Tapos ang tinanong ko sa kanya nun, kung may sasabihin ka sa 16-year-old self mo, anong sasabihin mo? Tapos biglang, invest on Bitcoin. Tapos talagang wala akong may refute kasi oh my God, the best decision talaga na pwede mong gawin. Pero yun, siguro mas madaling sikmurain kapag bata ka pa kasi syempre hindi ka pa naman aware sa nangyayari sa mundo, di ba? Pero kung kunwari, mid-20s, 30s ka na, tapos andyan yung Bitcoin, tapos hindi ka nakapag-invest. Parang mas masakit yun kasi dapat alam mo na yung mga ganung bagay by that time na, okay, economy yung fucked up, tapos kailangan ko mag-prepare para sa economy. Siyempre, pag teens ka pa naman, hindi mo pa naman iniisip yung masyado yung pera, tapos mga ganun. Pero sayang. Grabe. 1 Bitcoin, 90,000? Naglaro between 90 to 100 nitong past few months, diba? Ngayon, 87 na. Hindi ko alam kung ano. So, ilan yun? 5 mil? Oh my God. 5 to 6 million. Isang Bitcoin. Dati natatawa ako dyan sa Bitcoin kasi basta yung thesis ko nung college is about the, basta, medyo may onting kinalaman sa black market yung thesis ko nun. Thesis nung college? Nung college, oo. Regarding Tapos, sa black market? May onting relation lang sa black market. Di ko na lang i-detalye yung thesis. Pero,
May konti kinalaman sa black market yun. Sa So, buong mundo. oo. Well, hindi, natakil lang dun. Parang Natak- isang section lang sa thesis ko na kailangan ko sabihin yung paano gumagalaw yung economy na yun sa sa mundo. So parang napunta ako doon, syempre kailangan ko yung Silk Road. Silk Road. Sino nga yung Ross Nakalimutan yung pangalan, Ulbricht, something. Basta yung nakulong. Oo, sa Kasi dark siya yung, web. sa dark web. Parang yung Silk Road po, siya yung parang international trade ng mga illegal na bagay sa... Underground Lazada. Oo. Tapos, ang gamit nila doon is Bitcoin. Tapos sobrang Yung pera mura pa ng nila. Bitcoin. Mas mahal pa rin sa peso, pero sobrang mura kasi 2013 ata yun, nung nagtithesis ako. Or basta 2014, 2015. Parang 3 digits pa lang ata Bitcoin. Oo. Ganun, Tapos talagang, $300, $400 pa lang. nung panahon na yun, parang hindi ko in-expect na posible mo siyang mapakinabangan kasi nga, alam mo sa illegal ginagamit. So parang, doon din ako nagtataka nun. Paano siya nagsimula from a very, nagsimula siya sa medyo sketchy na bagay-bagay from being legitimate. So, doon sa thesis mo, hindi mo specifically nag-research ka about Bitcoin. Ay, Nalaman mo lang indirectly na ang indirectly. Bitcoin is ginagamit doon sa Oo. parang underground na selling ng Silk Road. Na imbis na dollars ang ginagamit nila, Bitcoin. So yun lang yung alam ko nun. So, before nung pandemic, yung Bitcoin kasi, so, yung iba tinatrato siya as fad. Parang, ano lang yan, parang magda-die down lang din naman yan kasi puro lang ganito, puro ganyan. Tapos ayun nga, ginagamit sa illegal eh. So, basically, ang laban nila sa Bitcoin, na kapag ginawa niyong something na popular yan, kasi hindi mo nga malalaman kung sino yung nakikipag-transact, di ba? Kasi, although matitrace mo kung saan wallet siya galing, wallet hindi mo lang. naman matitrace kung kaninong wallet yun. Kung sino yun, Specific. di ba? Oo. Alam mo lang na, ako nari, si wallet number 1 nagbigay ng 300,000 kay wallet number 55. Pero hindi mo alam kung sinong may-ari nun, di ba? Unless, yung wallet na yon i-link nila sa mga regular na bank accounts nila, which is syempre, kung matalino sila, hindi nila gagawin. So, I think yung Bitcoin, na-legitimized siya kasi yung etong mga ultra smart na mga billionaires, sina Naval, diba? Naval Ravikant. Sina Peter Thiel, si David Sachs, yung mga nasa PayPal, basta lahat ng mga old school na mga founders ng mga 90s to early 2000s, na-realize nga nila na yung economy talaga ng US or ng mundo is hindi nga gumagamit ng sound money. So sila din mismo parang vinoice out nila sa websites nila, sa Twitter, sa mga articles, sa platforms nila na wala nang iba pang mas magiging sound na currency aside sa Bitcoin kasi nga anywhere sa mundo may access ka. Basta may internet ka lang, di ba? Tapos hindi siya basta-basta masiseize sa'yo ng government unless, of course, yun nga, alam na sa'yo yun. Kasi, pag may ginagawa kang krimen, syempre, i-freeze lahat ng assets mo. Pero, hindi mo naman, like, kailangan i-declare na meron kang Bitcoin. So, ang nakalink kasi ng sobra yung pagiging sovereign individual mo sa pera. Kasi pag yung pera mo link sa Pinas, 'di ba? Hindi ka naman pwedeng umalis sa Pilipinas, freeze assets. Hindi mo pwedeng dalhin mo doon, 'di ba? Pag Bitcoin, anywhere pwede mong dalhin. So, siguro yung naging philosophical na lang din sila in a way kasi parang gano'n naman lahat ng mga bilyonaryo, 'di ba? Pag yumaman, parang more on, okay, ano na ba yung pwede natin gawin sa economy and shit like that, kung paano mag-a-adjust. So, na-realize nila. Kailan si Michael Saylor? Yung sa Big Short? Bitcoin. Hindi. Ay, hindi pala. Ano pala yun? Si Michael Blair yun. Hindi pala. Yung yung mata. Yung mata. So, parang Sorry. siya, Bitcoin maximalist na sinasabi niya na, ay, benta mo na lahat ng mga assets mo. Kaya focus ka lang sa Bitcoin. Kasi yun yung sinasabi niyang, na yun na nga yung pinaka-sound na money or asset na pwede mong hawakan. Kasi sabi niya, parang meron lang handful of assets na kahit mamatay ka na or mamatay yung apo mo, andyan pa rin. So, gold, possible, pero sobrang hirap i-transport nun. And anytime pwedeng i-seize kasi kung nasa bahay mo, pag yung gobyerno na-realize na may something wrong sa'yo or gusto ko nilang patahimikin or what, freeze yan. Real estate, although andyan lang yan, nakasalalay sa overall country mo kasi marami kang real estate pero naging war zone naman yung country mo.
useless yung real estate. So Bitcoin lang yung kahit anong mangyari sa mundo as long as may internet andyan. Nandyan, So oo. mape-preserve at mape-preserve talaga yung asset mo. And yun nga, limited amounts, although marami, 21 million Bitcoins nga. Pero pwede naman subdivided into satoshis. So basically indestructible as long as may internet. So adoption na lang nga yung kulang para ma-realize ng mga tao. Kasi parang sobrang, I think, based sa, compared sa world economy, parang less than 5% pa lang yung Bitcoin doon. So, yung gold sobrang dami pa. Pag napalitan yung real estate tapos gold ng Bitcoin as the reserve asset or reserve currency, mas lulabo pa siya. Yun daw. Yun yung parang theory behind it. Kaya, ang galing nga nung ginawa niya kasi, yung negosyo niya talaga, which is publicly listed sa US, nasa stock market yung company niya, nag-decide siya na ang gawing reserve na assets nung business niyang yun, Bitcoin. Kasi nga, grabe yung pagtitiwala niya sa Bitcoin. Pagtitiwala niya, no? Tapos, nag-decide pa siya na uutang siya ng pera, tapos, or I think sa shareholders, uutang rin siya sa shareholders ng pera, tapos bibili niya lang ng Bitcoin ang bibilhin. So basic, doon na nag-revolve yung business. Iniwan niya na yung traditional business niya. Yeah. So, Parang Bitcoin doon na na siya lang, nakafocus. nag-trade na lang siya, nag-trade, oh. And sabi niya yung book na nakapag-change ng perspective niya doon around 2016, 2017 nga. Yun nga, before pandemic, is yung The Bitcoin Standard. So, yun yung holy grail na book na pinag-usapan. Nabasa mo yun? Nabasa ko rin. Pero hindi si Michael Saylor yung author Gets, nun. In-acknowledge niya lang na yun. Kaya parang ako din ako. Na-hype din ako magbasa. So, sinabi ng bilyonaryo, basahin to. So, pinasa ko. Tapos, although yung book is specifically for Bitcoin, and syempre, ang purpose ng book is iparealize sa'yo na Bitcoin is the way. I think, must read siya sa mga taong gustong matuto about sa economy on a general level. Kasi madali lang siyang basahin. Hindi siya yung parang economics mong libro na may mga formulas. Walang ganun. May onting mga computations, pero basic arithmetic lang. I think, dun ka mamumulat na, okay. Kaya pala ganito yung tax, kaya pala ganito yung inflation, kaya pala ganun. Kasi dapat importante talaga may paliwanag nila yung economy para makita kung bakit necessary yung Bitcoin, no? Yun, ganun. And I think, pero yung sa book, parang 50-60% talaga basic economy yung pinag-uusapan. Mga 40% na lang about sa Bitcoin. Bandang huli na nila sinasabi na kung bakit Bitcoin yung solusyon. Pero yun nga, ang dami kasing issues regarding sa economy and inflation. Yung isa pa, di ba, yung itong nung pandemic nga, yung US, ang dami nilang print na pera, trillions. UK, US, nagprint. Almost lahat ng developed countries. Syempre, kanino ba tayo umaasa ng trade and shit natin? So, since sila nagprint, affected din tayo ng inflation. So, technically, pag hindi talaga back, technically, para na siyang papel na binigyan natin ng value. Pero sa totoo lang, ito rin ang ko sa gold. Kasi technically, ang gold, di ba? Wala rin naman siyang gamit. Wala rin naman talaga siyang, I mean, alahas. Pero yung alahas, wala rin Nabasa naman. mo na ba yung Sapiens? Sapiens, kaya Yuval Noah Harari, oo. Yung Jewish, hindi pa. Pero ko lang, favorite nung tropa ko. Kasi related sa mo dun sa sinasabi mo about sa gold na, ayun nga, lahat tayo dito sa mundo, nabubuhay lang tayo in harmony kasi pare-parehas tayo ng pinapaniwalaan na story. And this time, gold. Kasi wala nga siyang value sa akin. Wala naman talaga siyang value. Parang tao lang din naglagay ng value doon na, okay, itong gold, itong katumbas yan, ganito karaming baka, ganito karaming ganyan. Pero technically, yung gold, ang tagay mo sa gold, wala. Alahas, wala rin naman. Wala siyang, pag gutom ka na ba, makakain mo. Tayo lang yung nag-iisip na may intrinsic value siya kasi pwede siyang gawing ornament. Totoo. So yun din yung ginagamit ko sa pagka tina-trash talk ng mga traditional people yung crypto and Bitcoin. Na parang, pero, well, sige. Kumbaga, to their parang side. Marami naman kasi talagang trash sa crypto. In general, yung mga shitcoins. Naman, Pero Bitcoin na lang. Pero pag Bitcoin kasi talaga, iba siya eh. Siguro yung iba kasi nakita na lang na, pwede tayong pumera dito sa mga crypto shit na to. Pump and dump, rug pull, mga ganun. Pero kung sasabihin nila yung opinion na yun, sa Bitcoin lang, hindi sound argument. Pero kung crypto as a whole,
pwedeng maniniwala. Kasi kumbaga, ang crypto, ganun din naman technically, yung kahit blockchain pa and all yan, technically, it's just a group of people agreeing that this is the value of Yun this nga, thing. Di ba? basically yun lang din. Parang sa gold, sa isip natin, sa utak natin, andito na gold, ina-accept natin lahat yan as sound reserve asset, currency, okay yan na. Sa Bitcoin, ganun, pero computer ang nakakaalam. Limitado kasi. Sa computer mismo ang nakakaalam na, alam natin na ito yung nagsisirculate na Bitcoin, alam natin na ito yung sinend ni wallet number 2 kay wallet number 3, mga ganun. Ayun po pala, kaya po pala ang maganda nga kasi sa crypto, hindi, sa Bitcoin, is lahat po ng transaction traceable. Traceable and anonymous. Anonymous. So, para So, kumbaga... walang dayaan, hindi mo lang alam kung kanino napupunta yung pera. Ayun, parang ganun. Pero ito lang, itong curiosity ko lang dyan sa Bitcoin. Kunyari nagkataon, ang dami na talaga ng majority ng tao may Bitcoin na. Tapos, kung anonymous nga siya, parang inisip ko lang, kasi ito medyo tanga ako, hindi ko alam kung paano ko siya mapoproseso. Is, paano naman sa government? Paano yung taxation naman? Kung anonymous ka yung pera. Ayun bro, yung mindset kasi ng mga Bitcoin maximalist. Pag sinabi kasi nating Bitcoin maximalist, kumbaga fanatic ka talaga ng Bitcoin. Kumbaga, Bitcoin lang. Putya lahat ng pera dyan, walang kwenta. Bitcoin lang. Ganun. Pag Bitcoin maximalist ka, hindi rin kasi sila naniniwala sa taxation. So yun yung purpose nun. Kumbaga, hindi alam ng gobyerno kung kaninong pera yan, so hindi sila pwedeng mag-tax sa assets mo. Yes. Parang ganun yung paniniwala. Kasi nga, anti-government sobrang Bitcoin kasi decentralized siya. Walang nakakalam, walang may control. So, okay, kasi hindi nyo kami matatax. And karamihan naman ng mga bilyonaryo, ayaw nilang tinatax. Oo nga, ayaw talaga. Pero kasi, parang, gets mo, pero how would a government function? Imagine natin, kunyari nga, lahat na magagaling sa pera, hindi natataksan. Gawin natin medyo experimental sa Pilipinas na, kunwari lahat na tayo nagbi-Bitcoin, ang minimin mo, or sa buong mundo talaga? Lahat tayo, sige, sa Pilipinas na para maliit. Kunwari sa Pilipinas, I think, well, kung titingnan natin sa capitalist society or structure, kung saan naman nagkakaroon ng mga business, regardless naman kung nakakuha ng maayos na tax, I think na-uplift naman yung surrounding. Kasi may mga ibang place naman na mababa yung tax. Or virtually walang tax. Like example, Dubai. Diba? Tax doon basically sobrang minuscule, pero ikumpara mo naman sila sa ibang lugar, diba? Kasi anong nangyari? Since less yung control ng government, less yung taxation, so anong nangyari? Dinudumog sila ng mga taong magagaling na okay pala magnegosyo dito kasi hindi tayo papakialaman ng government. So nagpo-prosper dun sa Dubai. I think syempre hindi naman natin masasabing lahat sila mayaman kasi syempre may ibang mga employees na gumagawa ng like dirty work, yung mga blue collar jobs. Pero ikumpara mo yung kunwari domestic helper ka siguro doon or bartender ka kumpara dito sa Pinas. Malayo. Grabe yung difference, yung standard of living mo doon, di ba? So I think, regarding doon sa Bitcoin, kung meron mang mga magagaling tapos hindi matatax, pero lahat sila nakasituate sa isang lugar, I think ma-uplift naman overall yung... Pero kunyari, paano yung mga public spaces? Like kunyari, roads. Parang sino ang kunyari, kung hindi nakakatanggap ang government, or kahit hindi na government ang tawag, yung technically in charge para dun sa mga bagay na hindi pagmamayari nitong negosyante na to, hindi pagmamayari ng negosyante na to, yun nga, yung daanan, roads. Yun nga. So, basically, yung sa ganong infrastructure, I think, dun na talaga nagkakaroon ng free market na economy. Na kunwari, walang in charge. Kasi, so siguro kung sino na lang yung mas maraming funds, kung sino yung... Or privatized, parang gano'n, technically private lahat. Kasi ako rin... Pati ang road, kapag dito umuubre, kasi private. I think, pag meron kang negosyo, tapos, let's say, walang nagsasabi na gagawa tayo ng kalsada dyan. Siguro, kung isipin ko lang din I'd like to think na, okay, kunwari, grupo ng mga businessman, kunwari, tatayo tayo ng maraming business sa Pampanga. Siguro may makakapag-isip sa kanila na okay, ba't hindi kaya gumawa tayo ng sobrang gandang road na connected sa parang Metro ginagawa Manila? sa BGC, parang ginagawa sa... Kasi, Oo nga, no? kumbaga,
kung gagawa ka ng business, syempre responsibility mo na rin na bigyan ng tao ng access towards that. So I think nagpe-play na lang din siya eventually kasi alam mo gumawa ka ng business doon tapos hindi mo gagawa ng kalsada, and 'di ba? Sure ba natin na kailangan pa ng kalsada in the future? Sige, punta Like, naman pwedeng, tayo. kunwari Okay, may building, di ba? Tapos may mga lumilipad na nasasakyan. So, ba't pa natin kailangan ng kalsada? Totoo, Diba? Parang totoo. ganun. So, Mag-i-evolve at mag-i-evolve naman ang mundo. Pero ikaw, philosophically, ano ang ano mo sa governance? Saan ka naglilin? Anong political theory?